Bukod sa Kamara, magkakasa na rin ang sariling investigasyon kaugnay ng war on drugs ang komite sa Senado na pinamumunuan ni Senador Bato de la Rosa. At kabilang daw sa imbitahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pumalag naman ang kampo ng mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings dahil paano raw imbestigahan ng mga dawit ang sarili nila. Nakatutok si Mav Gonzalez. Si Senador Bato de la Rosa ang nakaupo noong hepe ng Philippine National Police nang unang ipatupad ang war on drugs ng Duterte administration. At ngayong isa ng mambabatas at chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, magkakasaraw siya ng sariling investigasyon sa war on drugs pagkatapos ng mga revelasyon sa Kamara na nagkaroon ng reward system sa kada mapapatay sa gyera kontra droga. Kasama raw sa iimbitahin ni de la Rosa ang kanyang dating boss na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Malaking posibilidad na mag-attend siya kung kami mag-imbita kasi mas kuwama siya, mukhang mas komportable siya dito sa Senado kaysa lower house. Pinakausap niyo na siya? Hindi pa talaga, pero I don't think na hindi siya attend kung ako ang mag-imbita. Kung ano man yung mga issues na binato doon laban kay Senador Bongo, laban sa akin o sino pang ibang inaakusahan doon na ayaw mag-attend doon, pwede siya mag-attend dito sa Senate hearing. Pero diskumpiyado rito si Manila Representative Benny Abante na co-chair ng Quad Committee na nag-iimbestiga sa umano'y extrajudicial killings nung panahon ni Pangulong Duterte. Well, the thing is, he became the Director General of the Philippine National Police during the time of the former president. Just imagine, he was only a Brigadier General all of a sudden. Nagdagdagan siya ng star, no? Naging Major General siya and naging Director General. So I would think that he would be more biased than actually balanced in that hearing. Kung gusto ko lang talagang gamit yung committee ko, di matagal ako nag-hearing dyan. Kaso lang, nahiya rin ako dahil baka sabihin ng tao na observing yung ginagawa ko. May delikadisa rin tayo nahiya rin tayo. Pero kung kinakailangan na talaga na i-maintain yung checks and balances, then we have to do it. Kasama si de la Rosa sa diagram na inilabas ni retired Police Colonel Royina Garma tungkol sa sinasabing reward system. Gayon din si Senador Bongo na nagsilbing malapit na aide ni dating Pangulong Duterte. Sinabi ni Go na bukas siyang maghain ng resolusyon para imbestigahan din ng Senado ang war on drugs. Investigation rin po dito sa Senado. Kung gusto niyo imbestigahan yung war on drugs, pwede nating pakinggan dito. Lalong-lalo na ang ating chairperson, si Senator Bato, is the chairperson of the Committee on Peace and Order. At siya po ay Chief PNP para malaman natin kung ano talagang totoo at ano po yung naidudulot nito. Pumalag dito ang abogado ng kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings. Hindi po pwedeng imbestigahan ng mga perpetrators o may kasalanan ang sarili nila. Kapwa itinanggi ni Go at de la Rosa na may reward system noon. Ang sabi pa ni de la Rosa, kung meron man, hindi raw siya sangkot dito at maaaring ginawa ng palihim. I am not connected in any way. Siguro, in my official capacity as the Chief PNP, pero hindi ko ma-monitor lahat ng kapulisan ko 24/7 kung anong ginagawa nila lahat. Pero yun lang siguro, kung mag-responsibility as the Chief PNP. Pero kung sabihin mo na may direct hand ako kung anong plano, anong ginagawa o anong nangyari, I don't think so na meron silang maliligla ko. Kilala raw ni de la Rosa si Garma pero hindi raw ito nagtrabaho sa ilalim niya. Tugon naman ni Abante, tinulungan si Garma ng kanyang mga abogado pero sariling salaysay pa rin daw niya yon, kaya nga raw siya naging emosyonal habang binabasa ito. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras.